Grabe, no? Tingnan nyo. Kung makikita nyo lang no, dito. Ito lang yung Zambales, mga babayan. Napakalapit lang. No, dito sa pinag-uusapan lugar na to, mga babayan. Lang, Zambales na yan, Masinloc. Napakalapit yan, mga babayan. Kung makakapagtayo sila ng military bases dyan, no, sa isla na yan, yung Baho de Masinloc na yan, mga babayan, nako, delikado tayo dyan. Dahil dyan mismo, no, kung nire-reclaim nila yan, dyan mismo, pwede sila magtayo ng military base nila dyan at dyan na mismo nakatutok na sa atin yung mga missile nila. Imagine ninyo yun? No? Ngayon kayo magsalita, mga tolongges na DDS, na walang silbi yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon ninyo sabihin na yung ginagawang pagpapalakas ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa hukbong sandataan ay walang silbi. Na yung ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos, no, na pagbabantay dyan sa West Philippine Sea ay walang silbi. Dahil pag nakuha nila ng China itong Baho de Masinloc, pwede na silang maglagay ng mga missile system nila dyan, pwede na silang maglagay ng mga eroplano, tangke at kung ano-ano pa mga armas nila dyan na anytime, no, ilang kilometro lang yan nakatutok sa Pilipinas ang mga missile system ng China. Ngayon kayo magsalita, mga tolongges na DDS. Sabihin ninyo ngayon, no, na mali yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi wala tayong magagawa kung puro tayo reklamo. Alam nyo, nakikita ko dito parang dinidistract nila yung yung Pangulong Bongbong Marcos, no? Parang meron talagang puwersa ng China na nandito sa gobyerno ng Pilipinas, mga babayan. No, na nasa administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Parang merong puwersa ng China dyan, mga babayan. Nadidistract, no? Dinidistract yung ating Pangulong Bongbong Marcos para hindi niya ganong mapagdesisyonan yung mga nangyayari na yan, no, dyan sa West Philippine Sea na illegal na ginagawa ng China, tapos tinututukan niya pa rin yung mga issue ng politika at yung issue ng mga pangangailangan sa ating bansa. No? Sa tingin ninyo, mga kababayan, meron bang mga dummy, no, mga puppet ng China diyan sa loob ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na siyang sumisira, no, ng kanyang focus. No, pagka yan naging military base ng China, delikado tayo diyan, mga kababayan. 'Di ba? Delikado tayo diyan. Wala na tayo magiging control sa kanila. 'Di ba? Andiyan na sila, nasa pintuan na natin mismo ang kalaban natin. What's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Boss TV. Alright, so tayo magbabalik muli, mga babayan, at ngayon ay pag-uusapan natin, ito nga po nga mga naging statement ng National Security Council, mga babayan, na kung saan nagbabala na po sila dito sa China, mga kababayan, dahil nga po yun sa mga patuloy na mga illegal na aktibidades na kanilang ginagawa diyan po sa West Philippine Sea. No, mukhang napapanahon na talaga, no, na tumitindig na, no, ang ating National Security Council, mga babayan, na talagang papalaga na itong China, no, sa kanilang mga ginagawang illegal na activities diyan po sa West Philippine Sea. Dahil kung makikita natin, mga babayan, ay talaga namang sobra na po, no, itong mga pambabastos na ginagawa ng China. No, sa kabila ng kaguluhan sa politika dito sa ating bansa, mga kababayan, ang China ay tuloy-tuloy naman, no, ang kanilang mga ginagawang illegal na activities diyan po sa ating karagatan, diyan sa West Philippine Sea. Kaya naman na nakakatuwang isipin, no, na nakatutok pa rin ang ating National Security Council, no, diyan sa mga ginagawang illegal na yan ng China, mga kababayan. Sa palagay niyo po ba, no, ano sa tingin ninyo, napapanahon na ba na talagang magbaba na tayo, no, ng kamay na bakal diyan sa West Philippine Sea, no, para talagang matuldukan na yung mga ginagawa na yan ng China, mga kababayan? Okay, so ano sa palagay ninyo? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at mga komento at ating yung pag-usapan. Alright? Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At pa-click na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? So, yan, wag na natin patagalin to, mga babayan. No? 1 view, 1 like po sana. Shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan.
Okay, eto na. Umpisa na natin. Let's go. Papalag daw ang Pilipinas oras sa tangkay ng China na sakupin at gawing artificial island ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Eto na, mga kababayan, no, dahil talaga ng mga nakikita natin, no, na etong China ay umaabuso na po, no, sa kanilang mga ginagawa. Diyan po sa West Philippine Sea, talagang hindi nila titigilan, mga kababayan, no? Na hanggat hindi nila nakukuha ang lahat ng isla diyan sa West Philippine Sea ay hindi po sila titigil, mga kababayan. No, napapanahon na talaga, no, na tayo ay tumindig, no, at labanan natin itong mga ginagawa na to ng China. Gera kung gera na siguro. 'Di ba? Kasi pinaglalaban lang natin yung karapatan natin diyan eh. 'Di ba? Harangin yung mga barko nila, yun ang pinaka-the best dyan. Sampahan yung mga illegal na barko nila, yun ang pinaka-the best na gawin dyan. Ulihin, no, yung mga illegal na pumapasok dito sa ating bansa, sa ating katubigan, mga babayan. Di ba? Na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. What keeps us awake at night, of course, is the prospect of China turning the shoal into a artificial island. Yun na nga. Or militarizing it. That is going to be very troubling. The legal status of Scarborough Shoal as part of Philippine territory is clear. Therefore, that is a red line for the Philippines. We will not be deterred in asserting our rights and jurisdiction in Bajo de Masinloc. Kinumpirma ng National Security Council na dumoble ang aktibidad ng mga barko ng China sa paligid ng Bajo de Masinloc sa loob ng 1 taon. Batayan sa mga larawang ibinahagi ng Sea Light Initiative na inorganisa ng Strat-based ADR. Ayon kay Maritime Law expert Jay Batumbakal, tila pumoporma ang China para sa planong i-reclaim o tampakan ng Bajo de Masinloc tulad ng ginawa nilang artificial island sa Kalayaan Group of Islands na tinayuan ng iba't ibang gusali at pasilidad. Yan, mga babayan, no. Actually, karamihan po dyan, no, sa mga naitayo na istruktura na yan, no, diyan sa ating katubigan o diyan po sa ating West Philippine Sea, mga kababayan. Yung mga artificial island na yan ng China, naitayo po yan, no, noong kapanahunan po ng dating administrasyon, no, ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong pong panahon na yun, naging maluwag tayo sa China. Imagine ninyo nakapagtayo sila ng ganyang mga istruktura na hindi man lang natin ipinaglaban yung karapatan natin dyan. Samantalang yung Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, ipinaglalaban niya yung mga isla na yan. No, yung mga isla na natitira pa na hindi nakukuha ng China. Diba? Yun yung binabantayan natin ngayon. Binabantayan ng Philippine Coast Guard, ng Philippine Navy, ng National Security Council, binabantayan ng Department of National Defense. Yan, mga kababayan, ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. No, samantalang yung nakaraang administrasyon, wala silang ginawa ata dyan. No? Halos hindi nga naibalita yan eh. Hindi nga halos natututukan ng balita yung mga yan eh, di ba? Para ang nangyari, lahat ng activities ng China na yan, napagtakpan nung kanilang ginagawang war on drugs. Doon lahat nakatutok ang tao. Diba? Nabaliwala to, hindi to napansin. Noong nakaraang administrasyon, hindi to natutukan, mga kababayan. May mga balita pero hindi siya ganun kagaya ngayon, no? Na talagang nakatutok tayo. No, yung mainstream media nakatutok diyan sa West Philippine Sea, sa mga activities ng China. Nag-a-update yung ating National Security Council kung ano na yung mga nangyayari dyan. Samantalang dati wala tayong balita dyan. Bakit kaya? Oh, bakit kaya? Wala tayong balita dyan sa West Philippine Sea at nagulat na lang tayo pagising natin isang araw, ang balita, mga kababayan, mula pa sa ibang bansa nang galing, ano? Na nakapag-reclaim na ang China at nakagawa na sila ng mga artificial island at may mga military bases na sila dyan sa West Philippine Sea. Pinabayaan niya ng dating Pangulong Duterte na mangyari. Bakit, mga kababayan? Ano sa palagay ninyo? Bakit kaya? No, nila pinabayaan yan na magawa ng China yan dyan. Diba? Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang bagong pahayag ng Chinese Embassy kaugnay sa mga aktibidad sa Bajo de Masinloc. Nako, ano aasahan natin dyan sa Chinese Embassy? Wala kaasahan dyan.
Itatanggi lang nila yan. It's either itatanggi nila o sasabihin nila, kami may karapatan dyan, sa amin yan, di ba? Wala, dapat nga, pinapalayas na yung mga yan dyan eh. Dati na sinasabi ng Chinese government na sila ang may karapatan at jurisdiction sa Baho de Masinloc. Di ba? O ito pa mga kababayan, no? Naniniwala isang maritime law expert na patuloy na pumuporma ang China para sa posibleng plano na i-reclaim ang Baho de Masinloc. Ayon sa National Security Council, hindi papayagan sakaling magtangka ang China na gawing artificial island ang Baho de Masinloc. Saksi si JP Soriano. Ang larawang ito, ang Automatic Identification System o AIS transmission images ng Scarborough Shoal o Baho de Masinloc, bahagi ng teritoryo ng Pilipinas at nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Grabe, no? Tignan nyo. Kung makikita nyo lang no, dito. Ito lang yung Zambales, mga babayan. Napakalapit lang. No, dito sa pinag-uusapan lugar na to, mga babayan. Lang, Zambales na yan, Masinloc. Napakalapit yan, mga babayan. Kung makakapagtayo sila ng military bases dyan, no, sa isla na yan, yung Baho de Masinloc na yan, mga babayan, nako, delikado tayo dyan. Dahil dyan mismo, no, kung nire-reclaim nila yan, dyan mismo, pwede sila magtayo ng military base nila dyan at dyan na mismo nakatutok na sa atin yung mga missile nila. Imagine ninyo yun? No? Ngayon kayo magsalita, mga tolongges na DDS, na walang silbi yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon ninyo sabihin na yung ginagawang pagpapalakas ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Hukbong Sandataan ay walang silbi. Na yung ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos, no, na pagbabantay dyan sa West Philippine Sea ay walang silbi. Dahil pag nakuha nila ng China itong Baho de Masinloc, pwede na silang maglagay ng mga missile system nila dyan, pwede na silang maglagay ng mga eroplano, tangke at kung ano-ano pa mga armas nila dyan, na anytime, no, ilang kilometro lang yan nakatutok sa Pilipinas ang mga missile system ng China. Ngayon kayo magsalita, mga tolongges na DDS. Sabihin ninyo ngayon, no, na mali yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Baka pag nandiyan na yung mga missile ng China, magtsaka lang kayo manginig sa takot. Diba? Mayayabang lang kayo, matatapang kayo sa daldal. No? ROTC, ayaw ninyo. Pag nandiyan na yung mga missile ng China, ano na gagawin ninyo? Ngangaw-ngaw kayo? Magti-TikTok na lang kayo? Economic zone ng bansa sa mga larawang ibinahagi ng Sea Light Initiative na inorganisa ng Strat-based ADR. Ipinapakita na sa nakalipas na isang taon, nadoble ang aktibidad ng mga barko ng China sa paligid ng Baho de Masinloc. If we look at movement patterns over this time, we obviously that Chinese movement around Scarborough Shoal increases dramatically, and the behavior of these ships also changes slightly. So we see, in addition, the perimeter around Scarborough Shoal has increased and become much more of a hotbed of activity, but that this activity has been pushed out another 20 or 30 miles and that they're running a much further perimeter. Kinumpirma ito ng National Security Council at mariing tinututulan ng Pilipinas. At Hindi sapat yung pagtutol mga kababayan sa nakikita ko no. Kailangan lapitan na natin yan. Dikitan na, itaboy na yung mga barko ng China dyan. Stand up uli kung stand up. No? Kung yun ang gusto ng China. Diba? Kasi wala tayong magagawa kung puro tayo reklamo. Alam nyo, nakikita ko dito parang dinidistract nila yung yung Pangulong Bongbong Marcos, no? Parang meron talagang puwersa ng China na nandito sa gobyerno ng Pilipinas, mga babayan. No, na nasa administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Parang merong puwersa ng China dyan, mga babayan. Nadidistract, no? Dinidistract yung ating Pangulong Bongbong Marcos para hindi niya ganong mapagdesisyonan yung mga nangyayari na yan, no, dyan sa West Philippine Sea na illegal na ginagawa ng China. Tapos tinututukan niya pa rin yung mga issue ng politika at yung issue ng mga pangangailangan sa ating bansa. No? Sa tingin ninyo, mga kababayan, meron bang mga dummy, no, mga puppet ng China diyan sa loob ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na siyang sumisira, no, ng kanyang focus
Mga kababayan, ano sa palagay ninyo? Ayon sa maritime law expert na si Jay Batong Bakal, patuloy na pumuporma ang China para sa isang posibleng plano na i-reclaim o tambakan ang Baho de Masinloc, gaya ng ginawa nilang artificial island sa Kalayaan Island Group na tinayuan ng mga gusali, runways at iba't ibang military facilities. Diba? Definitely, if they succeed in their plans and say in the future convert Scarborough Shoal into another military base like Fiery Cross and Subi and Mischief, that would not only cement their illegal control, but it would also have serious implications for the rest of the region and the world. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang reaksyon ng Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay dito. Pero ayon sa National Security Council, hindi raw ito papayagang mangyari ng Pilipinas. Hopefully, sana, no? Huwag payagan ng Pilipinas. At sa oras daw na magtangka ang China na gawing artificial island ng Baho de Masinloc, red line na raw ito o linyang aalmahan at hindi papayagan. What keeps us awake at night, of course, is the prospect of China, since they have presence in the area, turning the shoal into a artificial island or militarizing it. That is going to be very troubling. The legal status of Scarborough Shoal as part of Philippine territory is clear. Therefore, that is a red line for the Philippines. Okay, I hope that China continue to adhere to the Declaration of Conduct. Ang tinutukoy na Declaration of Conduct ni Malaya ay yung DOC na pinirmahan ng Pilipinas, China at iba pang bansa sa ASEAN na walang bagong bahagi na iookupa habang binubuo ang Code of Conduct o COC. Para sa GMA Aasahan nyo pa ba yung China na susunod sa mga ganyang Code of Conduct? No? Walang ano yung mga yan, walang isang salita yung mga yan, mga kababayan, no? Walang palabra de honor yung mga yan. No? Ang gusto lang nila mangyari, yung gusto nila. Di ba? Na masakop yung mga isla na yan. Imagine ninyo yun, mga kababayan. Baho de Masinloc. Gaano lang kalayo yan sa atin. No? Pagka yan naging military base ng China, delikado tayo dyan, mga kababayan. Di ba? Delikado tayo dyan. Wala na tayo magiging control sa kanila eh. Di ba? Andiyan na sila, oh. Nasa pintuan na natin mismo ang kalaban natin. Di ba? Kaya kayo, mag-isip-isip kayo kung magboboto pa kayo ng mga pro-China, no, sa darating na halalan. Alright? So yan, anong masasabi nyo dyan? I-comment sa ibaba nyo mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.